Sinasamba ka namin, pinipintuho ka namin. Aral mo ang aming buhay at kaligtasan. Nuestro Padre Jesus Nazareno, iligtas mo kami sa kasalanan. Ang krus mong pinamatayan ay sagisag ng aming kaligtasan. Nuestro Padre Jesus Nazareno, dinarangal ka namin. Nuestro Padre Jesus Nazareno, niluluwalhati ka namin. Nuestro Padre Jesus Nazareno, dinarangal ka namin. Nuestro Padre Jesus Nazareno, niluluwalhati ka namin. Nuestro Padre Jesus Nazareno, sinasamba ka namin. Pinipintuho ka namin. Aral mo ang aming buhay at kaligtasan. Nuestro Padre Jesus Nazareno, iligtas mo kami sa kasalanan. Ang krus mong pinamatayan ay sagisag ng aming kaligtasan. Nuestro Padre Jesus Nazareno, dinarangal ka namin. Nuestro Padre Jesus Nazareno, niluluwalhati ka namin. Nuestro Padre Jesus Nazareno, dinarangal ka namin. Nuestro Padre Jesus Nazareno, niluluwalhati ka Purihin ang Panginoon, umawit ng kagalakan, at tugtugin ang gitara at ang kaaya-ayang lira. Ipanin niyo ang trumpeta. Halina't magkaisa tayo sa pagdiriwang ng banal na misa upang lalo nating maitampok ang Diyos sa piling nating buhay na buhay sa pananampalatayang Kanyang itataguyod sa mga nating kinabukasan. Simulan natin ang pagdiriwang sa ngalan ng Ama at ng Anak at ng Espiritu Santo. Amen. Ang pagpapala ng ating Panginoong Hesukristo, ang dakilang pag-ibig ng Diyos Ama at ang pakikipagkaisa ng Espiritu Santo naway sumainyong lahat. At sumayrin. Dakilang pag-ibig ng Diyos upang siyang manatili para sa ating nabubuhay sa kabutihan kabanalan at upang natin pagtibayin ang dakilang pag-ibig ng Diyos na ito sa maraming pinapaksa niya sa buhay nating pinagpapala. Kaya upang tayo'y maging marapat na gumanap
Sa banal na pagdiriwang na ito'y aminin natin ang ating mga pagkukulang. Humingi tayo sa Diyos ng kanyang awa at patawad. Inaamin ko Sa makapangyarihang Diyos at sa inyo mga kapatid, na lubha ako nagkasala sa isip, sa salita at sa gawa, at sa aking pagkukulang. Kaya sinasamo ko sa mahal na Birheng Maria, sa lahat ng mga anghel at mga banal, at sa inyo mga kapatid, na ako'y ipanalangin sa Panginoong ating Diyos. Kaawaan tayo ng makapangyarihang Diyos, patawarin tayo sa ating mga kasalanan, at patnubayan tayo sa buhay na walang hanggan. Amen. Panginoon, kaawaan mo kami. Panginoon, kawaan mo kami. Kristo, kaawaan mo kami. Kristo, kawaan mo kami. Panginoon, kaawaan mo kami. Panginoon, kawaan mo kami. Manalangin tayo. Ama naming makapangyarihan, kami iyong mga kinupkop ay nilob mong maging mga anak sa liwanag mong kaloob. Huwag mong ipahintulot na sa katiwalian kami ay masangkot. Panatilihin mo kaming nagliliwanag sa iyong katapatang lubos na sumisikat. Sa pamamagitan ni Jesucristo, kasama ng Espiritu Santo, magpasawalang hanggan. Amen. Pagbasa mula sa aklat ni Propeta Amos. Gawin ninyo ang matuwid. Gawin ninyo ang matuwid, huwag ang liko, upang kayo'y mabuhay. Sa gayon, sa inyo ang Panginoon, ang Diyos na makapangyarihan, tulad ng sinabi sa inyo. Kamuhian ninyo ang masama, ibigin ang mabuti, at pairalin sa mga hukuman ang katarungan. Baka sakaling kahabagan ng Panginoon ang matitirang buhay sa bansang ito. Namumuhi ako sa inyong mga piging. Hindi ako nalulugod sa inyong mga pagdiriwang. Hindi ko matatanggap ang inyong mga handog na susunugin, handog na mga uhay at mga hayop na pinataba bilang handog ng pasasalamat. Tigilan na ninyo ang magugulong awitan. Ayokong marinig ang inyong mga tugtugan. Sa halip ay pairalin ninyo ang katarungan, gaya ng isang ilog na umaagos ng patuloy. Ang salita ng Diyos. Salamat sa Diyos. Ang masunurin sa Diyos ay sasagipin niyang lubos. Ang masunurin sa Diyos ay sasagipin niyang lubos. Kayong aking mga lingkod, makinig sa sasabihin. Ako ay Diyos, ang inyong Diyos, sa salita ako'y unawain. Ako'y mayroong patutuot saksi laban sa Israel. Ang masunurin sa Diyos ay sasagipin niyang lubos. Hindi ako nagagalit dahilan sa inyong handog, ni sa inyong mga haing sa dambanay sumusunog. Bagaman ang mga toro'y hindi ko na kailangan, maging iyang mga kambing at ang inyong mga kawan. Ang masunurin sa Diyos ay sasagipin niyang lubos. Pagkat akin iyang hayop sa gitna ng kabubatan, maging bakal na naglipana sa maraming kaburulan. Akin din ang mga ibong lumilipad sa itaas, at ang lahat ng may buhay sa parang ay aking lahat. Ang masunurin sa Diyos ay sasagipin niyang lubos. Kung ako may nagugutom, hindi ko na sasabihin, yamang lahat sa daigdig na narito'y pawang sa akin. Ang karne ng mga toro, iyon ba'y aking pagkain? At iyong bang inumin ko ay dugo ng mga kambing? Ang masunurin sa Diyos ay sasagipin niyang lubos. Bakit ninyo inuusal yaong aking mga utos? At bakit ang paksa ninyo ay sa tipan na tutungod? Pag kayo ay tinutuwid, agad kayong napupuot.
at ni ayaw na tanggapin yaong aking mga utos. Ang masunurin sa Diyos ay sasagipin niyang lubos. Hallelujah, 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 hallelujah. Sumainyo ang Panginoon. At sumainyo Ang rin. mabuting balita ayon kay San Mateo. Papuri sa iyo, Panginoon. Noong panong yon nang dumating si Jesus sa ibayo sa lupain ng mga Gadinero, sinalubong siya ng 2 lalaking galing sa libingan. Sila inaalihan ng mga demonyo at napakababangis kaya't walang mga has dumaan doon. Pagdakay, sumigaw sila, "Ano ang pakialam mo sa amin, anak ng Diyos? Naparito ka ba upang pahirapan kami na hindi pa panahon?" Sa di kalayuan ay may malaking kawan ng baboy na nanginginain at namanhik sa kanya ang mga demonyo. "Kung kami palalayasin mo, bayaan mo kaming pumasok sa mga baboy na iyon." Sinabi ni Jesus, "Humayo kayo." Kaya't lumabas sila sa 2 lalaki at pumasok sa mga baboy. Ang buong kawan ay biglang sumibad ng takbo tungo sa bangin, nahulog sa lawa at nalunod. Patakbong umuwi ng bayan ang mga tagapag-alaga ng kawan at pagdating doon ay pinamalita ang lahat ng bagay, pati ang nangyari sa mga inaalihan ng demonyo. Kaya't lumabas ang buong bayan upang salubungin si Jesus. Pagkakita sa kanya, ipinamanhik nilang siya'y umalis sa kanilang lupain. Ang mabuting balita ng ating kaligtasan. Pinupuri ka namin, Panginoong Heso Kristo. Isa na namang pangyayari na hindi malimutan ng mga alagad, itong ating bahayag ng mabuting balitang nangyari at naganap, may 2,000 taon na nakalilipas. At may makasaysayan talaga, ang makasaysayang itong ikinukwento ng mga alagad, 10 na ibang mga tao kung paano pinalayas ni Jesus ang masamang espiritu o ang demonyo sa mga inaalihan nito. Lumabas nga sila sa inaalihan nito at pumunta sa kawan ng mga baboy. Nang dumating ang mga demonyo, nang sumanib ang mga demonyo sa kawan ng mga baboy na ito, sila'y tumalilis ng takbo, nahulog sa bangin at sila'y mga nalunod. Namatay ba sila? Walang sinasabing namatay. Basta nalunod lamang sila. May nanulunod na nabubuhay. Pero ang bali-balita ko naman na nangyari ay natanggap ng lahat ng mga tao. At ako'y nagtataka kung bakit pinaalis si Jesus sa lupaing iyon. Pinamanhik nilang si Jesus ay umalis sa kanilang lupain. Tingnan natin kung ano kahulugan ito ating mabuting balita at mga pangyayari sa buhay. Inuusisa din natin kung ano kahulugan ito sa larangan ng kaisipan ng mga alagad. May 2,000 taon na nalipas na ito ay mga naganap. At ito, ang aral mabuting balitang may sadya para sa ating kasalukuyang kapanahunan upang sabihin natin ano ang mensahe ng mabuting balita na maganda para sa ating buhay pananampalataya ngayon. At sa darating ng panahon baka makita natin ang handog naman natin sa susunod na henerasyon kung ano ang nilalaman ng mabuting balita. Una, pinapahig sa ating mabuting balita na
ang mga tao sa mga lupaing iyon ay may mga gadinero. Sinalubong siya ng 2 lalaking galing sa libingan upang sabihin ng demonyo sa ating Panginoong Jesucristo. Ang salitang ginamit dito ay, ano ang pakialam mo sa amin? Sa ating mga Pilipino, pag sinabi, ano pakialam mo sa amin? Masama iyon, masama iyon ang daloy ng kanyang mga paliwanag. Huwag kang makialam sa akin. Hindi ganito ang mabuting balita. Hindi ganito ang ibig sabihin ng direct translation ng ating mabuting balita. Ano pakialam mo para sa, ano pakialam mo sa amin? Ginamit ang pakialam na ito sa isang positibong aspeto na ating kaisipan, hindi sa nilalaman nito kung ano yung sinasalita natin sa ating pagiging mga Pilipino. Pag sinabing, wala kang pakialam. Ano pakialam mo sa akin? Masama ang dating nito. Ba, maglalaban kayo, talaga masusuntukan kayo. Pag mo na nakita na, pag narinig mo ito, masalita, ano pakialam mo sa akin? Bakit? Pinakakain pa kita. Ganitong mga bagay. Ang ibig sabihin lamang dito, ang re-rephrase po natin, ano ang ibig mong mangyari sa aming buhay? Bakit ko nasabi yon? Sapagkat meron sinabing anak ng Diyos. May pagkilala ang 2 lalaking inaalihan ng masamang demonyo nito, nagsalita. Ano pakialam mo sa amin? Anak ng Diyos. Para sa akin, ibig sabihin, anong gusto mo mangyari sa aming buhay? Anak ng Diyos. Kaya sabi ko sa inyo negatibo ang dating nito sa ating kulturang Pilipino. Ano pakialam mo? May pakialam ka? Ba't nakikaalam sa akin? Ayan. Pero ang ibig sabihin nito, ikaw ay anak ng Diyos. Anong ibig mong mangyari sa aking buhay? Bakit kaya ganito ang nasabi ko? Sapagkat ang ating Panginoong sa kanyang buong buhay may tulong na siyang gawin sa ating kapwa, sa ating pagkalalang sa atin. May posisyon ang Diyos para sa buhay natin upang sabihin natin anong gusto mong mangyari sa hirap at pasakit na aking buhay. Upang sabihin ng 2 lalaking ito na inaalihan ng demonyo, anong ibig mong mangyari sa akin? Gano'n ako hirap na. Para sabihin sa tuwirang, palayasin mo naman ang demonyo sa aking buong pagkatao. Ako inaalihan naman sa mga espiritu, palayasin mo nga mo, anak ng Diyos, palayasin mo na siya. Sa pag-ibig ipahayag ng mabuting balita, ang tao nilikha ng Diyos, hindi pwedeng saniban ng masamang espiritu, bagamat ito rin na nangyayari hanggang sa kasalukuyan. May mga masamang espiritu na gawa ang tao, pero ang kinakalaban ng Diyos ay hindi ang tao nilikha ng Diyos na butihin at may kabanalan. Ibig ng Diyos na kalabanin niya ang espiritu ng kadiliman. Jesus loves the sinner. He hates the sin of the sinner. Kaya itinatangin ng mabuting balita ang paglikha ng Diyos, ang lahat ng kanyang nilikha ay pawang maganda, mabuti, banal, sapat nang galing sa Diyos. At hindi naman magagaling sa Diyos ang masama. Ang nanggaling sa Diyos ay pawang mabuti. Pero sumasanib sa tao mga gawaing masama, at upang sabihin, anong gusto mong mangyari sa aking buhay? Upang alisin ano pa mang makasasama sa isang banal na taong nilikha ng Diyos na tulad ko. Sapat alam ko kung ano yung gusto ng Diyos, kami siya may dalang habag sa aking, ako'y nabubulid sa kasamaan at kasalanan na nasa loob ng isang banal na pagkataong nilikha ng Diyos. Di ba? Napagandang upang ipahayag, ito talaga ang Diyos na aking sinasamba at minamahal.
Siya'y may pagkalinga sa akin, bagamat may makasalanan, bagamat makasalanan. Kung noon, pinapahid natin Kristo, repentance and forgiveness, hanggang sa kasalukuyan, ito pa rin ang pinapahayag ni Kristo. Repentance and forgiveness, that is what is necessary and what is really beneficial, sapagkat hindi dapat sumanib ang kasamaan sa iyo. Aalisin ni Kristo ang kasamaan sa atin na nasa sa loob ng ating pagiging mga anak ng Diyos. Hindi siya nakikialam sa kultura natin mga Pilipinong pakialamero si Kristo. Hindi. Re-rephrase nga lang natin sapagkat ito ang pagpapahalaga natin sa Diyos. Iniibig ng Diyos tayong lahat na nilikha, na Kanyang nilikha, pero hindi siya lumika ng sumasanib na kasamaan sa ating pagkatao. Sa ikalawang bahagi ng ating mabuting balita, biruin mo, hindi ito isinalin ni Kristo, pinalayas dalawang lalaking inaalihan, humingi pa ng kapahintulutan kung gusto mo, lumayas sa mga demonyo sa dalawang lalaking ito at isalin o pumunta sa kawan ng mga baboy. Sabihin ni Kristo, talaga kung gusto mo, sige. Bakit sinabi ni Kristo, sige? Sapagkat aalis na ang kasalanan sa sinaniban nitong banal na nilikha ng Diyos. Sige. Umalis na ang mga demonyo sa inaalihan sa katawan ng nilikha ng Diyos na banal. Kaya pinahintulutan ng Diyos na ito'y umalis, hindi natin ito pampalagian na nasa puso at kalooban natin ang kadiliman ng buhay. Talagang namumula tayo sa katotohanan, may Diyos na nag-aalis sa kanyang dalang habag at awang-awa sa ating nahihirapan tayo dala ng kasamaan ng mundo o kasamaan ng ating buhay at pamumuhay. Upang sabihin, gusto kong alisin po ninyo, sige, maaalis yan, mawawala yan, sapagkat mali ang pananahan ng demonyo sa isang katawang nilikha ng Diyos na banal. Ngayon, pumunta na nga ang mga demonyong ito at inaalihan ng masamang espiritu ang kawan ng mga baboy. Nang dumating na at sumanib doon, kumaripas ito ng takbo hanggang sa hindi na namalaya, nasa bangin na pala sila. Nahulog sa bangin at nalunod. Hindi ko alam kung sa'yo namatay. May mga nalulunod baga, pero nabubuhay pa rin. Pero alam ko buhay. Buhay pa rin. Kaya sabihin na buhay pa rin siya. Kaya nakita ng mga tao, parang buhay pa rin. Pero naroon naman sa mga espiritu. Kaya sasabihin, naku, wala rin mangyayari Kristo. Sapagkat nanatili pa ang buhay ang demonyo sa kawan nito, sa kawan ng mga sa kawan na sinalina, itong kawan ng mga baboy, buhay pa rin sila. Kaya huwag muna kayo manatili rito hanggang di malulutas ang aming problema. Umalis na lang po muna kayo hanggang di malulutas ang problema at upang hindi natin maunawaan. Pero alam ko, hindi aalis ang Espiritu ng Diyos sa buhay ng tao hanggang hindi naliliwanagan. Ang liwanag ay makikita sa mga mapaliwanag, pahayag at turo ng simbahang ating kinabibilangan. Kaya tinatag ni Kristo ang simbahan upang ipagpatuloy ang katotohanan. Kaya itong mga taong ito na pinaalis si Kristo, huwag manatili doon, hanggang sa maunawaan ng mga taong di niya lang masukat kalain, na ganito mangyari, sumanib sa mga baboy, nagtakbuhan, nasa bangin at nalunod. Paano mangyayari ang mga bagay nito at paano nila maunawaan ito? Kaya ito tayo ngayon, nadiriwang tayo ng banal na misa upang ang simbahan ay mangaral sa atin, liwanagin ang lahat ng mga bagay na nagsisilbing kadilimang inaakit ang banal na katawang nilikha ng Diyos.
upang ang simbahan ang papatuloy na kaliwanagang sinimulan ni Kristo sa ating mabuting balita. May 2,000 taon na nakalilipas. Ito ngayon nangangaral uli si Kristo upang ang simbahan ang mabigay kaliwanagan sa mga bagay na ito. Una, tuturuan ng simbahan upang alisin ang masama sa buhay ng tao, upang manatili ang dalang habag ng Diyos sa maraming pagtulong ng Diyos, sapagkat ang tao'y nilikang banal at katangi-tangi ng Diyos na may kapal. Ikalawa, upang pahintulutan ng Diyos na manatili ang mga tao nagninay-nilay na kabutihan ng Diyos, sapagkat ito magbibigay sa Kanya ng pampalagi ang kabutihan ng kapuso't kaloobang nahuhubog sa aral ng mabuting balita. Nariyan pa rin ang Diyos na hindi tayo inaalisan, tumutulong upang ang mga tao ipaliwanag, ipahayag at talagang ipalaganap ang kabutihan ng Diyos, ang kaliwanagang ipinagkaloob ni Kristo noong paman hanggang sa kasalukuyan. Ang simbahan natin ang tumatayo upang ang Espiritu ng kaliwanagan ay mapa sa ating lahat hanggang sa wakas ng sandaigdigan. Kaya may layunin, pagdiriwan ba na minsan, liwanagin ang mga bagay na may kadiliman upang manatili ang nanoong paman, may tunay na dalang habag ang Diyos at ang Kanyang ibig mangyari, manatili tayo sa pangyarihan ng Diyos at upang lalo natin pagbutihin na ating buhay sa pagsunod natin sa kalooban ng Diyos ngayon at magpa sa walang hanggan. Amen. Halina mga panalig at tayo dudulog sa Diyos sa lahat ng mga biyag na nais natin makamit sa buhay at papapalang handog sa isang matatag na buhay pananampalataya. Ang ating po itutugon sa bawat panalangin. Panginoon, dinggin mo ang aming panalangin. Panginoon, dinggin mo ang aming panalangin. Ang simbahan sa pamamagitan ng kanyang mga apostol naway maging tunay na lingkod ng pagpapagaling at pagkakasundo. Manalangin tayo sa Panginoon. Panginoon, dinggin mo ang aming panalangin. Ang mga opisyal ng gobyerno naway hindi madaig ng tukso ng kapangyarihan at kayamanan bagkus makita nila ang kasamaan ng korupsyon sa pamumuno. Manalangin tayo sa Panginoon. Panginoon, dinggin mo ang aming panalangin. Ang maruming espiritu na nagkalat sa ating lipunan naway mabuwag ng kalinisan at paggalang sa dangal ng tao. Manalangin tayo sa Panginoon. Panginoon, dinggin mo ang aming panalangin. Ang mga may sakit at nagdurusa naway makita at madama ang pagpapagaling ng presensya ng Diyos sa pamamagitan ng mga nag-aaruga sa kanila. Manalangin tayo sa Panginoon. Panginoon, dinggin mo ang aming panalangin. Ang mga tapat na yumao naway masiyahan sa bukang liwayway ng buhay na walang hanggan. Manalangin tayo sa Panginoon. Panginoon, dinggin mo ang aming panalangin. Sa ilang sandali ng katahimikan, ipanalangin natin ang kagalingan at natatanging kahilingan ng ating mga Eucharistic advocate. Manalangin tayo sa Panginoon. Panginoon, dinggin mo ang aming panalangin. Pakatulungan mo kami sa gitna ng aming maraming mga pagkakasala upang maalis ito sa aming puso't kalooban, maiwaksi at tumalikod kami upang kami hindi mabulid sa ano pa maiwapahamak na aming buhay. Pakatulungan mo kami sa tuwin na ikaw'y nananahan sa amin upang papagnibaguhin ang aming buhay sa dapat naming ilandas sa matuwid na pamumuhay. Kami dumudulog sa iyo, Ama, at punong-puno kami ng pag-asa na ang lahat ng aming pagsambit ng kahilingang ito'y tunay ng pagpapala sa pamamagitan ni Kristong aming Panginoon. Amen. Ang himig mo, ang awit ko, lahat ng ito'y nagmula sa iyo. Muling ihahandog sa'yo, buong puso kong inaalay sa'yo.
kaluwalhatian. Ito'y para lamang sa iyong kaluwalhatian. Manalangin kayo mga kapatid, pa itong ating paghahain ay maging kalugod-lugod sa Diyos amang makapangyarihan. Tanggapin nawa ng Panginoon itong paghahain sa iyong mga kamay, sa kapurihan niya at karangalan sa ating kapakinabangan at sa buong sambayanan niyang banal. Ama naming lumikha, kami iyong pinapagindapat gumanap sa pagdiriwang ng paghahain ng iyong pagliligtas. Ipagkaloob mo ang aming paglilingkod sa iyo ay gawing kalugod-lugod na mga alay na ito sa pamamagitan ni Jesucristo kasama ng Espiritu Santo magpasawalang hanggan. Amen. Sumainyo ang Panginoon. At sumairin. Itaas sa Diyos sa inyong puso at diwa. Itinaas na namin sa Panginoon. Pasalamatan natin ang Panginoong ating Diyos. Marapat na siya ay pasalamatan. Ama naming makapangyarihan, tuning ang marapat na ikaw ay aming pasalamatan. Pinagbibigyan mong ito'y aming maihayag kahit na ito'y walang anumang maidaragdag sa kadakilaang sa iyo ay likas. Sa pagpupuri namin ang nakikinabang ay kami ring iyong pinakikinaharapan sa pamamagitan ng iyong anak na minamahal. Kaya kaisa ng mga anghel nagsisiawit ng papuri sa iyo walang humpay sa kalangitan, kami nagbubunyi sa iyong kadakilaan. Santo, 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 Diyos makapangyarihan. Puspos ng malhati ang langit at lupa. Hosana, Hosana, sa kaitaasan. Hosana, Hosana, sa kaitaasan. Ama naming banal, ikaw ang bukal ng tanang kabanalan, kaya't sa pamagitan ng Espiritu mong banal ang mga kaloob na ito, upang para sa amin ay maging katawan at dugo ng aming Panginoong Hesukristo. Bago niya isang kusang loob na maging handog, hinawakan niyang tinapay, pinasalamatan kanya, pinagati-hati niya yon, iniabot sa kanyang mga lagad at sinabi, "Tagapin niyong lahat ito at kanin, ito ang aking katawan na ihahandog para sa inyo." Gayun din naman, pagkatapos ng hapunan, hinawakan niya ang kalis, muli kanyang pinasalamatan, inibot niya ang kalis sa kanyang mga lagad at sinabi, "Tagapin niyong lahat ito at inumin ito ang kalis ng aking dugo, ng bago't walang hanggang tipan, ang aking dugo na ibubuhos para sa inyo at para sa lahat, sa ikapagpapatawad ng mga kasalanan. Gawin niyo ito sa pag-alaala sa akin." Ipagbunyi natin ang misteryo ng pananampalataya. Si Kristo'y namatay, si Kristo'y nabuhay, si Kristo'y babalik sa wakas ng panahon. Ama, ginagawa namin ngayon ang pag-alaala sa pagmatay at muling pagkabuhay ni anak, kaya tinialay namin sa iyo ang tinapay bibigay buhay at ang kalis na nakakaloob ng kaligtasan. Kami nagpapasalamat dahil kami minarapat na tumayo sa harap mo para maglingkod sa iyo. Sinasamo namin kami magsalo-salo sa katawan na dugo ni Kristo ay mabuklod sa pagkakaisa sa pamamagitan ng Espiritu Santo. Amalingapin mo yung simbahang laganap sa buong daigdig
Puspusin mo kami sa pag-ibig kaysa ni Leon na aming Santo Papa, si Elias na aming obispo at ng Tanang Kaparian. Alalahanin mo rin ang aming mga kapatid na nahimlay na may pag-asang sila'y muling mabubuhay kaya hindi ng lahat ng mga pumanaw. Kaawaan mo sila at patuloyin sa iyong kaliwanagan. Kaawan mo at pagindapatin kaming lahat na makasalo sa iyong buhay na walang wakas, kaisa ng mahal na Birheng Maria na ina ng Diyos, si San Jose na kanya dakilang kabiyak ng puso, at ang lahat ng mga apostol at mga banal na namuhay dito sa digdig ng kalugod-lugod sa iyo, maipagdiwang nawa namin ang pagpupuri sa ikararangal mo sa pamamagitan ng iyong anak na aming Panginoong Hesukristo. Sa pamamagitan ni Kristo, kasama niya at sa Kanya, o Diyos Amang makapangyarihan, ikaw ay pinupuri at ipinagdarangal kaysa ng Espiritu Santo magpasawalang hanggan. Amen. Tuning ang Diyos ang may dalang habag at awa sa ating mga abang kalalagayan. Managoy tayo sa patuloy na pagkalinga ng Diyos at naway mapa sa atin. Ating ngayong awitin ang Ama namin. Ama namin, sumasalangit ka, sambahin ang ngalan mo, mapasa amin ang kaharian mo, sundin ang loob mo, dito sa lupa, para lang sa langit. Bigyan mo kami ngayon ng aming kakanin sa araw-araw. At patawarin mo kami sa aming mga kasalanan, para lang pagpapatawad namin sa nagkakasala sa amin. At wag mo kami ipahintulot sa tukso, at ianyag mo kami sa lahat ng masama. Hinihiling namin kami ay Diyos sa lahat ng masama, pagkalooban ng kapayapaan araw-araw, iligtas sa kasalanan at iliyo sa lahat ng kapahamakan, samantalang aming pinananabikan ng dakilang araw ng pagpapahayag ng tagapagligtas naming si Hesukristo. Sapagkat iyo ang kaharian, kapangyarihan at ang kapurihan magpakailanman. Amen. Panginoon Kristo, sinabi mo sa iyong mga apostol, kapayapaan ang iniiwan ko sa inyo, ang aking kapayapaan ang ibinibigay ko sa inyo. Tunghayan mo ang aming pananampalataya at huwag ang aming mga pagkakasala. Kalooban mo kami na kapayapaan at pagkakaisa ayon sa iyong kalooban, kasama ng Espiritu Santo magpasawalang hanggan. Amen. Ang kapayapaan ng Panginoon ay laging sumainyo. At sumayo rin. Magbatian tayo at magbigay ng kapayapaan sa isa't isa. Peace be with you. Kordero ng Diyos na nag-aalis ng mga kasalanan ng sanlibutan, maawa ka sa amin. Kordero ng Diyos na nag-aalis ng mga kasalanan ng sanlibutan, maawa ka sa amin. Kordero ng Diyos na nag-aalis ng mga kasalanan ng sanlibutan, ipagkaloob mo sa amin ang kapayapaan.
Tunghayan natin ang ating Panginoong si Jesucristo, ang dakilang pag-ibig ng Ama. Siya na nag-aalis ng mga kasalanan ng sanglibutan, mapalad ang matinatawag sa piging ng kordero. Panginoon, hindi ako karapat-dapat na magpatuloy sa iyo, ngunit sa isang salita lamang ay gagaling na ako. Panalangin sa mahal na Birhen ng Katotohanan. Panalangin sa karangalan ng Nuestro Padre Jesus Nazareno. O Jesus Nazareno, katamis-tamisan naming manunubos, sa harap mo ngayoy naririto kami't nangangayupapa at nagsisisi ng taos-puso sa aming pagiging walang turing sa iyo at paglimot sa di mabilang na mga biyaya mo. Lalong-lalo na yaong mahalagang biyaya ng pagtutubos. Dinaramdam namin at pinagsisisihang labis, Panginoon ko, ang pagkakasala namin sa iyo. Ikinalulungkot namin ang pagiging dahilan ng pagpapasan mo ng krus na iyan sa gitna ng mga hirap at kapaitan, hanggang sa inihandog mo ang iyong buhay sa bundok ng Kalbaryo, sa pagkaibig mo lamang na matubos kami at ang sangkatauhan mula sa sala. Pakabanalin mo, O Panginoon, ang aming pagnanais at ipagtanggap mo sa amin ang iyong biyaya. Maging tagapamagitan nawa ang iyong ina, ang kalinis-linisang Birheng Maria. Ama naming makapangyarihan, niloob mong akuin ang iyong anak, ang krus at kamatayan, upang ang sangkatauhan ay matubos at mabuhay. Ang pag-ako namin sa krus at kamatayan dito sa lupa, ayon sa diwa ng pagsunod sa iyong loob, na ginanap ng iyong anak, ay magpagindapat nawa naming kamtin ang lubos na katubusan at pagkabuhay sa iyong piling, sa pamamagitan ni Hesukristo, kasama ng Espiritu Santo, magpasawalang hanggan. Amen. Nuestro Padre Jesus Nazareno, Panginoon namin at Diyos, kaawaan mo kami. Manalangin tayo. Ama naming mapagmahal, buhayin nawa kami ng aming inihain at pinagsaluhan upang kaming pinagbuklod sa pag-ibig mo kailanman ay magkaroon ng bungang lagi naming maiaalay sa pamamagitan ni Jesucristo kasama ng Espiritu Santo magpasawalang hanggan. Amen. Sumainyo ang Panginoon At sumairin. at pagpalain kayo ng makapangyarihang Diyos Ama at Anak at Espiritu Santo. Amen. Humayo kayo, taglay ang dalang habag at awa ng poong may kapal. Salamat sa Diyos. Susunod po natin ang pagtatanghal sa pagsamba natin sa kabalbanalang sakramento sa altar at sa ating pagtatanod sa ating dimang panalangin at sa bandang huli, ito rin ang magbibindisyon sa atin bilang pagtatapos itong ating banal na gawain.
sempiterna gloria. Vivitam sic et termino, nobis donet in patria. Amen. Mga kapanalig bilang isang bayang tinawag ng Ama kay Jesucristo na pinagbuklod sa iisang katawan, tayo'y manikluhod at sumamba sa Panginoong Jesucristo sa kabanbanalang sakramento sa altar. Sa sandaling ito ng pagpupuri at pagsamba sa banal na sakramento, alalahanin natin ang ating mga kapanalig na kasama natin ngayong nakikinig at nakasubaybay sa ating himpilan. Higit sa lahat, ang ating mga may sakit at mga nakaratay sa banig ng karamdaman, ang mga nasa paggamutan at kanilang tahanan, at ang lahat na tanging sa Diyos lamang umaasa ng kagalingan. Gayon din, pinalangin natin ang mga nanghihinaan sa kanilang pananampalataya, ang mga nakararanas ng matinding kalungkutan, takot at pangamba, ang mga nawawalan ng pag-asa at lakas ng kalooban. O Diyos, halina at kami tulungan. O Panginoon, magmadali ka sa iyong pagdamay. Papuri sa Ama at sa Anak at sa Espiritu Santo. Kapara ng una ngayon at magpasawalang hanggan. Amen. Purihin ang makapangyarihang Ama na nagsugo sa kanyang bugtong na anak upang tayo'y maipagkasundo sa Kanya. Pinupuri ka namin ngayon at kailanman. Purihin ang Panginoong Hesukristo, ang kordero ng Diyos na nag-alay ng kanyang katawan at dugo bilang pagtubos sa sala ng tanan. Pinupuri ka namin ngayon at kailanman. Purihin ang banal na Espiritu, ang Panginoon nagpapabanal na pumupuspos at nagbibigay kagalingan sa lahat. Pinupuri ka namin ngayon at kailanman. Diyos na walang hanggan, Ikaw ang aming Panginoon at butihing Ama, sa iyong pagpapala ipinagalob mo ang lakas sa aming kahinaan. Tunghayin mo po ng may kagandahang kalooban
ang iyong mga lingkod na may sakit at karamdaman, ang mga nababalisa at nawawalan ng pag-asa, ang mga natatakot at nalulumbay, at ang mga may matinding suliraning taglay at pinagdaraan ng hirap sa buhay, at ang mga nasa bingit ng kamatayan. Pagalingin at aliwin mo po sila sa kanilang mga karamdaman at ibalik sa kalusugan at kapanatagan ng kalooban upang mabatid nila ang iyong kabutihan at sila'y magpasalamat sa iyong banal na pangalan. Hinihiling namin ito sa pamamagitan ni Kristong ating Panginoon. Amen. Panginoon, nagsusumamo kaming dalawin ang tahanang ito at alisin mula rito ang lahat ng mapanirang kapangyarihan ng kaaway. Mananawa rito ang iyong mga anghel at banal upang panatilihin kami sa kapayapaan at sumaamin nawang lagi ang iyong pagpapala. Hinihiling namin ito sa pamamagitan ni Kristong ating Panginoon. Amen. Gawaran nawa tayo ng makapangyarihang Diyos ng kapanatagan ng kalooban at mapayapang buhay. Amen. Tantum ergo sacramentum veneremur cernui et antiquum documentum novo cedat ritui restet fides suprementum sensum defectui genitori genitoque lauset jubilatio salus honor virtus coque siret benedictio procidenti abut noce comparsit laudatio. Amen. Amen. Annum de cielo, prestetis Diei. Omni delectamentum in sea vente. Oremus. Deus, qui nobis sub sacramento mirabili, passiones tui memoriam reliquisti, tribueguesimus, idanos corporis et sanguinis, tui sacra mysteria venerari, ut redemptiones tui fructum in nobis iudicer sensiamus, qui vives et reinas in saecula saeculorum. Amen.
ang banal na pagpupuri. Purihin ang Diyos. Purihin ang Diyos. Purihin ang kanyang banal na pangalan. Purihin ang kanyang banal na pangalan. Purihin si Jesucristo, Diyos na totoo at tao namang totoo. Purihin sa Jesucristo, Diyos na totoo at tao namang Purihin totoo. ang ngalan ni Jesus. Purihin ang ngalan ni Jesus. Purihin ang kanyang kabanalang puso. Purihin ang kanyang kabanal-banalang puso. Purihin ang kanyang kamal-mahalang dugo. Purihin ang kanyang kamal-mahalang dugo. Purihin si Jesucristo sa banal na sakramento sa altar. Purihin si Jesucristo sa banal na sakramento sa altar. Purihin ang Espiritu Santo ang mga aliw. Purihin ng Espiritu Santo ang mga Purihin ang dakilang ina ng Diyos, si Maria Santissima. Purihin ang dakilang ina ng Diyos, si Maria Santissima. Purihin ang kalisinisang paglilihi sa Kanya. Purihin ang kalininisang paglilihi sa Kanya. Purihin ang kanyang malalhating pag-aakyat sa langit. Purihin ang kanyang walhating pag-akyat sa langit. Purihin ang ngalan ni Maria, Birhen at Ina. Purihin ang ngalan ni Maria, Berhen at Ina. Purihin si San Jose, ang kanyang kalisinisang esposo. Purihin si San Jose, ang kanyang kalininisang esposo. Purihin ang Diyos sa kanyang mga anghel at mga santo. Purihin ang Diyos sa kanyang mga anghel at mga santo. O Sacrament most holy, O Sacrament divine, all praise and all thanksgiving be every moment thine, be every moment thine. Nuestro Padre Jesús Nazareno, sinasamba ka namin, pinipintuho ka namin, aral mo ang aming buhay at kaligtasan. Nuestro Padre Jesus Nazareno, iligtas mo